Magandang oras po sa inyong lahat. Babalik live na naman ako o babalik video na naman ako sa aking YouTube channel. Meron tayong pag-usapan tungkol sa aking mutya na nakukuha. Ang aking mutya na nakukuha ay mutya po ito ng mangga. Pero bago kayo titingin sa aking channel, huwag makalimot na ipindot ninyo ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi kayong maka-update sa aking susunod na mga video. Pero kung hindi nyo kailangan yung aking video, pwede nyo i-escape ang aking video para hindi kayo makatuloy sa pagtingin. Pero kung kailangan ninyo, i-share ninyo ang aking video para meron din tayong matulungan na nangangailangan sa ating tulong, na nangangailangan sa mutya, na naniniwala din dito sa mga mutya ng kalikasan. Ito ang aking mutya, nakita nyo naman, ito ay mutya ng mangga. Ayan o. Nandyan po ang mutya ng mangga. Napakaswerte natin dahil bago lang ito nakukuha. Araw ng Biyernes ito nakukuha nung isang araw pa lamang. Kaya itong mutya na ito ay pambihira ito makukuha sa mga tao na ordinary. Yung ordinary kasi na tao ay hindi makakita ng mga mutya. Pero kapag mayroon kang mga gabay o third eye o tinatawag na mga abyan, kung sa Bisaya abyan, na palaging nagpaparamdam sa iyo at nagpapanaginip at nagpapakita at nakipagkausap sa iyo kung saan makukuha at makipagkaibigan sila sa atin kung saan makakuha yung mutya ng kalikasan na galing sa kanila. Dahil lahat po ng mutya ng kalikasan ay may nagmamayari. Ang nagmamayari po yan, yung mga engkanto. Ang mga engkanto ay maraming klase. May mga tinatawag na diwindi, kapri, tikbalang, ungo, kikik, mga abat, yung mga aswang. Mga engkanto yan sila. Pero yung mga engkanto na yan, marami ding masasama. Dalawang klase din yan. May masasama, mayroong mabubuti. Yung tinatawag nila putian na engkanto, mababait. Mayroon silang tinatawag na itiman na engkanto, hindi daw mabait. Totoo po yan, dahil hindi naman ibig sabihin na kung itim ay masama. Hindi yan basta yan sa kulay, kundi sa ugali po yan ng mga engkanto. Kaya itong aking nakukuha ay napakaganda dito dahil nga binigay ito sa aking mga gabay nga mga engkanto na mababait. Kaya papakita ko sa inyo ang aking mutya ng mangga. Ayan po yung mutya ng mangga. Meron pa siyang punga na kung saan siya kumakabit dito. Nagkakabit yan dyan. Dito yan nakakabit. Ayan. Yan po ang mangga natin na nagiging bato po ang kanyang bunga. Ayan. Nakita ko po ito dito mismo sa puno niya, kaya dinala ko itong dahon niya para makita nyo na mangga talaga yan. Ayan. Mangga. Ayan po yung mangga natin. Ang pangalan po sa manggang ito ay mangga paho. Alam nyo na ba yung anong manggang paho? Yung mangga na maasim. Maasim siya. Kumbaga native siya ba na paho na mangga. Iba na kasi yung mga mangga ngayon. Yung mga mangga ngayon may mga ano na sila, yung sinumpay sa Bisaya, may mga baging na. Tawag nila na mga inasimbol na nila yung puno, parang sinusumpay na nila, yung dinudugtong-dugtong na nila, kaya iba-iba ang forma ng mga bunga, nag-cross na talaga yung bunga. Mayroon nga tinatawag na mangga na ipol pa. Dalawang klase, may mangga ipol pa. Tapos may karabaw na, mayroon pang kabayo. Kaya ito ay mangga paho, native talaga siya. Kaya karamihan sa mga native ay yan po ang nagbibigay ng mga mangga na mutya. Kaya yung paho natin na native ay ito po ang mutya niya. Ayan po yung mutya ng mangga paho. May nagtatanong kung ano ang gamit ng mangga paho na mutya. Ang gamit sa mangga paho na mutya ay pwede ito gamitin sa pampaswerte. Ano bang klaseng swerte ang dala nito?
ang dala ng swerte nito ay pwede ito gamitin sa panggayuma, panghalina, at pampaswerte na pangnegosyo. Ang pampaswerte ay maraming klase. Maraming klase, maaring gayuma, maaring panghalina. At ang panghalina at gayuma, may nagtatanong kung isa po ba yung panghalina na tinatawag na gayuma o panghalina o pampaswerte. Yung gayuma, tinatawag po yan ay gayuma. Marami ding klaseng gayuma. May gayuma sa paninda, may gayuma sa pambababae, may gayuma din sa panghanap na mga kaibigan. Kung swerte din ang pag-uusapan ay swerte sa mutya na tinatawag na mangga dahil marami po ang bumibili sa mangga. Kaya kapag mangga kasi ang ibibinta mo, kapag may pira lang yung mga tao, bibili talaga yan. Kaya yan ay pampaswerteng maraming bumibili. Yung gayuma kasi pwede rin yan gamiting swerte dahil swerte ka sa yung mga paninda mo, gayuma. Yung gayuma kasi pwede sa babae o sa mga kahit anong pwedeng gamitin mo na magiging gayumahin mo kung anong gusto mong gayumahin. Kaya itong pampaswerte ito, all around na ito sa swerte. Dahil kapag swerte kasi ang pag-usapan, maraming klaseng swerte. Swerte sa gayuma, swerte sa negosyo, swerte sa pangbabae, swerte sugal. Pwede sa panghanap ng mga kaibigan. Ayan po yung yan po yung ibig sabihin sa sa mga pampaswerte. Ayan. Yung mangga natin, pwede rin itong gamitin sa pampaswerte nga. Ayan po yung ating mangga. Kaya kung halimbawa gusto ninyo itong klaseng mutya ko na mutya sa mangga, pwede kayong tumawag sa aking numero. Iniwan ko lang po diyan. 0948066370, nakalagay lang po diyan. Tapos mayroon akong Facebook account, Glenn Pagasihan. Pwede kayo magtawag kung ano ang inyong itatanong sa akin. Kaya mag-inquire kayo, tawag muna kayo, Facebook, tanong, usap tayo para pwede natin pag-usapan kung ano ang gusto nyong mutya para maibigay ko rin sa inyo ang gusto ninyong mutya. Ito naman, may video tayo, itong binibidyohan ko na mutya ng mangga, baka sakali ito ay magustuhan ninyo, ay mapa sa inyo ito kung kayo ay kursunada. Pero sa niniwala lang po dito ang pwede nating bigyan sa ganitong klaseng mutya dahil nga hindi ito pwede ipamigay sa hindi naniniwala dahil sayang lang yung pera na sabay lang po sa uso ang gusto ninyo. Kaya huwag na lang po kayong bibili ng mga mutya kapag sabay lang sa uso ang inyong hangarin. Dahil kapag mayroon kang mutya, ito ay pang habang buhay mo dalhin. Pwede mo itong ihabilin sa iyong mga anak, maging apo, sa pamilya mo kung ikaw ay malapit ka ng mamatay. Dahil lahat po tayo dito sa ibabaw ng lupa ay mayroon tayong hangganan. Mamamatay tayo. Kaya ang mga gamit natin bago tayo mamatay, pwede natin ito ihabilin, iiwan sa ating mga anak o mga apo kung mayroon tayong apo. Kung mayroon tayong anak, pwede. Kung wala tayong anak, mayroon tayong mga pamilya o mga kaibigan, kapitbahay. Ganun lang. Kaya hindi masayang ang inyong pagbili sa mutya dahil nga panghabang buhay mo na yan. Kung naniniwala ka, panghabang buhay mo na yan. Pero kung hindi ka maniwala, hindi mo yan panghabang buhay. Huwag na lang kayong bili para hindi masayang ang iyong pera. Dahil itong aking mutya ng mangga ay may kamahalan. Pero kung magtatanong kayo sa akin, makipagkausap kayo sa akin, may ariglo pa yan. Kaya yan lang po ang aking masasabi sa araw ngayon na sa aking pag-video. Kaya maraming salamat po sa inyong paniniwala sa akin at shout out sa inyong lahat dyan na nakikinig. Maraming salamat at wag po kayong magsayang sa pag-share dahil ang pag-share po ay isa po yan na nakatulong sa atin para dadami po tayong mga taong matulungan sa nangangailangan ng mga pampaswerte at proteksyon.
Kaya hanggang dito na lang sa susunod nating video ay iba namang mutya ang aking ipapakita at maghahanap muna tayo para meron tayong makukuha. Dahil kapag hindi tayo maghanap, wala tayong makukuha. Dahil bawat kilos natin, hilingiin natin yan sa ating makapangyarihang Ama para ibigay po ang ating kailangan sa ating mga panghanap buhay. Ayan lang po mga followers ko na hanggang ngayon ay nandito pa rin kayo. Maraming salamat mga amigo, amiga sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Paki-share na rin po yung aking video para makatulong din kayo sa may gusto. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.